Breaking news! Nagkamali! Sino nagkamali? ICC nagkamali, mga kaibigan. Nako, yari. Delikado na naman po dito si Attorney Konting Utak. O, Attorney, paano yan? Nagkamali daw ang ICC. Sisihin mo ang ICC kasi nagkamali. O, ano po itong malaking error daw, mga kaibigan? Talagang sumambulat po ito sa harapan ni Attorney Conti at sa mga judges ng ICC. Ano ba nangyari, guys? Dahil ang nakalagay po dito, FPRRD nasa enfeebled physical state na pala. Kaya palayain na agad. Immediate request for release kay former President Duterte. Ayon po yan kay Attorney Nicholas Kaufman. Kailangan agad-agarang palayain dahil malaki po ang pagkakamali ng ICC, guys. Ito, lumabas po ito, documents, documented po ito, hindi po ito marites. Mamaya, pag-usapan po natin yan dahil galing po ito mismo kay Attorney Kaufman. Kasi po, guys, ito pong nangyayari ngayon, medyo matagal na no? Sa February po, itong February 23 kung hindi ako nagkakamali, mag-uumpisa na po, mga kaibigan, ang hearing. Pero mukhang ang dating po dito, guys, hindi po pinapansin ng ICC ang mga request, ang mga appeal ni Attorney Kaufman. Doon po tayo talaga nagdududa. Pero bakit po? Ito ito po yung mga observation po para lang po sa inyong kaalaman, guys. Pero bakit po, mga kaibigan, itong si Attorney Conti, palagi na lang niyang nape-preempt at palagi na lang siyang palagi na lang silang panalo, mga kaibigan, sa kanilang request. Marami na pong nagdududa, guys. Ano ba talagang nangyari dito? Ano ba talaga ang meron? Ngayon, mga kaibigan, eto na. May kumalat ngayon na balita na mukhang meron palang nag-backdoor, guys. Nako! Huli si Attorney Konting Utak. Nag-backdoor daw, mga kaibigan. Di umano. Nako, yari po ito. Kaya pala nakakapagtaka, mga kaibigan. Kahit ano pong imagination nyo dyan. Kasi ako second emotion talaga ako. Agree po ako sa itong lumabas ngayon na balita. Kasi 2025 pa lang, mga kaibigan, 2025. Kumalat na yan Marami na po talagang balita-balita niyan, pati po yung mga political analysts, pati yung mga magagaling talaga na mga abogado. Kumalat na yan na meron talagang yadba, guys. Yadba sa kaso po ni Pangulong Duterte sa ICC. Kaya po, mga kaibigan, hindi ba kayo nagtataka, guys? Palagi na lang pong natatalo si Attorney Kaufman. Hindi pa po siya nanalo sa mga appeal, sa mga request. In fact, yung pinakahuling appeal niya, yung 3 grounds, hindi man lang tayo napagbigyan kahit isa man lang doon, yung tinatawag na humanitarian act. Hindi man lang tayo pinagbigyan. Samantalang itong si Attorney Patakas Lawyer, palagi na lang yan napipreempt at palagi niya nahuhulaan, mga kaibigan, ang mga result or yung mga final na pronouncement ng ICC. Kaya hindi natin maiwasan na itong mga magagaling na mga professor o mga galing na mga political analysts na makakapag-isip po sila na meron pong nag-backdoor. Ito po, ipakita ko muna sa inyo para po, mga kaibigan, mabigyan po kayo ng idea, guys, kasi galing din po ito sa isang vlogger. At syempre, mga kaibigan, agree po ako sa sinasabi niya. Hindi po natin ito kasi nga sabi ko sa inyo, guys, 2025 pa lang talagang umuugong-ugong na po itong balita na to. Ayan po, ayan po, mga kaibigan. Pakibasa po sa inyong screen. So, ibig sabihin pala, Foodinet, talagang totoo pala yung kumakalat na kaya po si Pangulong Duterte ay talagang pilit na ipinasok sa ICC kahit walang jurisdiction, kahit alam naman nila na mali. Hindi man lang nila inantay ang Supreme Court na magbigay ng final say. Pero bakit po
pinangunahan na kagad nila at yun na nga, ikinulong na po ang ating dating Pangulong Duterte sa ICC na wala man lang po silang ginawang hakbang para po mapigilan sana or ma-exercise sana yung tinatawag nating jurisdiction. Kaya pala mga kaibigan, Attorney Conti Conti utak nahuli daw guys, may backdoor do, may backdoor sa ICC. Kaya pala, now I know. Kasi naalaala niyo si Triniling? Balik tayo kay Triniling. Di ba pumunta yan ng ICC? May nagsabi din sa atin na nag-backdoor din yon. Pero todo tanggi siya, di ba? Ayaw naman nilang aminin. Pero nung pumunta po si Triniling doon guys, anong nangyari kay Pangulong Duterte? Kung naalaala nyo pa, nung pumunta si Triniling, biglang may nangyari, di ba? May balita po, may matinding balita na sumambulat po sa social media guys. May nangyari kay dating Pangulong Duterte. Kasi po mga kaibigan, talagang meron po talagang may yadba po. Diba? Hindi, imposibleng wala eh. Hindi po natin pwedeng mawala doon sa isip natin o hindi natin masisisi ang karamihan po sa mga magagaling na talaga political analysts na maisip talaga nila ito mga kaibigan. Dahil po guys, prior pa po sa nangyayari ngayon, 2025 pa lang, kumakalat na po ito. Tas ngayon, ito na. Babasahin ko na sa inyo mamaya. Kasi marami na rin nagtatanong guys, bakit palagi na lang po itong si Attorney Conti, palagi na lang siyang nagsasalita, palagi siya nagbibigay ng pronouncement, parang binibrainwash niya ang taong bayan. Pinapangunahan niya ang pronouncement ng ICC, kumbaga inuunahan na niya kaagad. Katulad ng nangyayari ngayon. Pinapangunahan na niya mga kaibigan na hindi po talaga mapagbibigyan si Pangulong Duterte. Paano niya nalaman yun? Diba? Paano niya nalaman yun? Na hindi talaga mapagbibigyan si Pangulong Duterte, wala pang sinasabing ICC. Ibig sabihin, may nag-backdoor siguro talaga. So mamaya, pag-usapan po natin yan Kailangan niyo po itong malaman mga kaibigan dahil medyo mahaba-haba po itong babasahin natin. Iisa-isahin po natin guys. Siyempre, pipilitin po natin ng bigyan po ng translation o kaya interpretation po based po sa ating mga analysis at based din sa ating mga assessment. Ito pong nangyari guys. Ano pong nangyari dito sa ICC? Bakit sila nagkamali? Nako, yari po sila dito guys. Ito, ipakita ko muna sa inyo para po mga kaibigan, mabigyan po kayo ng idea guys kung ano ba talagang itong pagkakamali ng ICC. Ito po. I-post lang natin para at least meron po kayong makita na kasi update po ito mga kaibigan. Wait lang nawala. Update po ito guys para at least mabasa nyo rin yung binabasa ko. Wait lang Sa mga suki natin dyan, mag-comment lang po kayo mamaya babasahin po natin yan, promise po. Kailangan nyo mag-comment para makita natin. Okay? So ito na yung nangyari. Ito na yung pinost po kanina guys ng ICC na galing po or request po or appeal galing po kay Attorney Nicholas Kaufman. Ang nakalagay dito guys, situation in Republic of the Philippines in case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte public appeal brief on the first review of the detention of Mr. Rodrigo Roa Duterte. Defense for Mr. Roa Duterte. Ayan po mga kaibigan Ayan Appeals Chamber. So galing po ito kay Nicholas Kaufman. Ibig sabihin guys, nag-appeal na po siya. So ano po itong malaking pagkakamali po mga kaibigan ng ICC po. Ito, ipakita natin. Basahin muna natin bago po natin puntahan yung malaking pasabog po at saka revelasyon. Para maintindihan po natin guys, dito kasi nag-ugat yan lahat. Okay? Ito po ang basahin lang po natin. Ayan po mga kaibigan. Lakihan natin guys para makita nyo rin at mabasa nyo rin. Siyempre
Ayan po, latest ICC update appeal brief on the first review of the detention of Mr. Rodrigo Roa Duterte. The appeal brief filed by lead counsel attorney Nicholas Kaufman of former President Rodrigo Roa Duterte before the ICC Appeals Chamber is challenging the decision to maintain this pre-trial detention. The defense argues that the pre-trial chamber committed serious legal and factual errors. Ayun! Legal and factual errors by refusing to consider a new medical report showing former President Duterte's significant cognitive and neurological impairment despite being required to reassess detention when circumstances change under Article 603 of the Rome Statute. The medical report prepared by the neurologist and psychologist concludes that former President Duterte's impaired executive functioning, decision making, and physical condition make him incapable of fleeing, interfering with the witnesses of proceedings, or committing further crimes. So, ibig sabihin mga kaibigan, itong appeal na po ito guys, dapat po itong pakinggan ng ICC. Ayon po kay Nicholas Kaufman, malaking error po na hindi po nila ito napansin. Imposible kasi hindi nila ito mapansin mga kaibigan eh. Kasi health po ito eh. 'Di ba? Issue po ito ng health ng ating dating Pangulong Duterte. So ito po mga kaibigan, basahin lang po natin guys ang pangalawa. Ayan na po. Lakihan po natin guys. Ayan. The defense maintains that these findings directly undermined the risk factors under Article 5.8 that originally justified detention and therefore amount to a clear change circumstances that should have been evaluated. The defense also criticized the pre-trial chamber for inconsistently accepting reports from a court-appointed medical panel which rejecting the defense medical report solely because a party submitted it. So, ibig sabihin guys, dun po talaga ang malaking isa po sa mga error mga kaibigan na nire-reject po ang defense medical report. Kasi po matagal na pong hinihingi yan eh. Na ayaw nilang ipakita mga kaibigan, palagi po nilang nire-reject. According to ICC jurisprudence, relevant evidence should be assessed for its probative value rather than excluded solely based on its source. By refusing to consider the report of the chamber, undermine fairness, equality of arms, and purpose of periodic detention review. Finally, the defense argues that most factors previously relied upon to justify detention, such as gravity of the charges, are static and cannot change. Former President Duterte's deteriorating health is therefore the only factor capable of altering the risk assessment. By ignoring this evidence, the pre-trial chamber rendered the detention review meaningless. Ayan ha, meaningless. The defense asks the appeals chamber to reverse the decision and order Duterte's immediate conditional release to cooperating state party. Ayan po. Kailangan po agarang palayain na kagad si Pangulong Duterte sa kanyang yung issue niya sa kanyang health. Kasi ang sabi po dito mga kaibigan, dapat po i-reverse, no? Nag-appeal sila na i-reverse the decision on order Duterte's immediate conditional release to a cooperating state party. So, Attorney Conti, humanda na kayo. Sana po mga kaibigan, no? Tayo po guys, palagi po tayo nagdarasal na sana po this time guys, itong appeal po ni Attorney Nicholas Kaufman at nagpapakita naman po ito talaga ng ebidensya po na mayroon po silang pagkakamali guys. Malaking error po ito mga kaibigan. Dahil ang nakasalalay po dito mga kaibigan, yung state health, no? Yung kalagayan po ng ating dating Pangulong Duterte. Kasi syempre mga kaibigan, matanda na po siya, 80 years old na po. Tapos ganyan pa yung gagawin niyo sa kanya? Hindi niyo man lang siya pagbibigyan? Kahit mga appeals po, hindi man lang tayo nananalo. Kahit yung mga requests, bakit ganon? Palagi na lang pong tayong kulelat.
Kaya nga maraming nagtatanong eh. Attorney Nicholas Kaufman, bayad ba? Di ba? Maraming nagtatanong. Hindi po natin ano yan ha. Hindi po tayo nagtatanong yan. Marami lang po nagtanong mga kaibigan. Kung ano ba talagang nangyari dito, Attorney Nicholas Kaufman. Di ba? I-explain nyo naman sa amin. Kasi mukhang talagang ibang klase na po ito guys. Di ba? Biruin nyo. Palagi na lang ganito. Hindi po tayo nabibigyan ng pagkakataon po mga kaibigan na at least man lang panalo tayo sa mga appeals or sa mga requests. Wait lang ha, asan na ba yun? Ito po, i-play lang po natin to guys ha. Wait lang ha. Para po mapag-usapan natin yung sinasabi ko sa inyong nagba-backdoor po. Kailangan nyo itong marinig. Okay? Kumpiyansa si Attorney Cristina Conte, Assistant Counsel for the International Criminal Court, na hindi kakatigan ng ICC Appeals Chamber ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa desisyon na fit to stand trial ito. Paliwanag ni Attorney Conte, sa ngayon, walang nakabingbing issue sa pre-trial chamber upang hindi matuloy ang formal confirmation of charges sa February 23. May malaking konsiderasyon na niya sa kalusugan ni FPRRD. Actually, kumpiyansa ako na sa pagdating po sa appeals chamber ay hindi na rin po kakatigan, hindi papanigan ng appeals chamber yung sinasabi na pagkakamali ng pre-trial chamber ayon sa defense. Oh, tingnan nyo. Sabi ko sa inyo, di ba? Oh, naniniwala na kayo? Sabi ko sa inyo guys eh. Alam na niya kaagad. Alam na niya ang sagot, alam niya na ang resulta, alam niya na ang solusyon. Wala pang sinasabi yan ha. Kung hindi ako nagkakamali, kapafile lang po ng appeal ni Attorney Nicholas Kaufman. Pero anong sagot po ni Attorney Conte? Anong sagot niya? Hindi yan mananalo. I-decline yan, ibabasura yung appeal niya. Biruin nyo, alam na kaagad. Wow, magic. Ang bilis mo sumagot, Attorney Conte, bilib ako sa'yo. Diba? Yan ang sinasabi natin mga kaibigan. Kaya marami nagtatanong, Attorney Nicholas Kaufman, ano ba talaga? Bayad ba talaga ito, Attorney Nicholas Kaufman? Bakit ganito po tayo? Kasi po mga kaibigan, meron po kasi tayong natuklasan guys, no? Ito pa, ipakita ko lang po sa inyo para po mga kaibigan, mabigyan din po kayo ng idea guys kung ano itong sinasabi natin. Kasi talaga, to be honest po sa inyo, no, personally guys, nag-second demotion talaga ako dito. Nag-agree talaga ako guys. Dahil ako po mismo, naniwala po ako nito. Naniwala po ako dito guys. Ito po mga kaibigan, basahin lang po natin. Ayan, lakihan po natin guys para mabasa po ng lahat ha. Isa-isahin lang po natin ito guys. Pasensyahan niya po na pagtiyagaan lang po natin ito guys. Ito na, basahin na po natin. Ito po, lakihan natin. Wait lang ha. O, ayan. Klaro naman siguro no? Ayan. Klaro ba mga kaibigan? Nakikita nyo ba guys? Para at least kayo, kasama din kayo sa pagbabasa. Baka sabihin naman nila, ay wala naman yan. Gawa-gawa lang ni Foodinet. O, ito, nasa harap nyo. Okay? Ito ang nakalagay dyan. Basahin na po natin. Lawyer Cristina Conte has been frequently speaking to the media about former President Rodrigo Roa Duterte's ICC case, especially about whether he will personally appear at the upcoming confirmation of the charges hearings, February 23, 24, 26, and 27, 2026. She talks again if certain things are already decided, but they are not. O, anong ibig sabihin nito? O, yan o. Ito po, ebidensya yan. O, she talks as if certain things are already decided, but they are not. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung pinakita ko sa inyong video kanina, yung interview niya, napangunahan na niya kaagad. Kasi guys, marami nagsasabi na binibrainwash niya, pinipreempt niya, mindset
Mina-mindset tayo yung mga tao na ganito na ang mangyayari sa iyong Tatay Digong. What is Conti claiming? Question mark. Pasalamatan muna natin si Jasmina Bibuag sa kanyang 25 Hong Kong dollars. Thank you very much po. More blessings po ha, Jasmina Bibuag ng Hong Kong. More blessings at God bless po sa inyo dyan. Mag-ingat po kayo dyan. Thank you very much. So what is Conti claiming? Question mark. In an interview, she said, the long delay, ito, makinig kayo dito. The long delay of the hearing is causing anxiety of her client. Anxiety daw of her client. The ICC's action about Duterte's health might force him to appear in person. Since Duterte allegedly did not ask for video appearance, she believes he might show up physically. Pinangunahan na naman niya. Paano niya nalaman ito? Paano niya nalaman ito, mga kaibigan? Spokesperson na ba siya ng ICC? Kaya nga ito, kaya nga pinakita ko sa inyo ito, mga kaibigan, yan, Kaya nga pinakita ko sa inyo ito. Ayan, Sino kaya ang nagba-backdoor? Nako! Yari. Di ba? Kaya po, guys, talagang ako po, personally, guys, pwede kong sabihin na tama po ang mga sinasabi ng mga magagaling na mga political analysts na meron talaga dito. Meron pong datong. Ang tanong, magkanong datong? Magkano kaya? Ito, tuloy natin kasi mahaba-haba po ito ha. Pasensya na po kayo, guys, ha. Kailangan po natin itong isiwalat para at least makakuha man lang kayo ng idea po, no? Ayan, lakihan natin. Ang nakalagay dito, she even implied that if he waives attendance, it would be his fault. The problem, question mark. None of these things had been officially ordered or confirmed by the ICC. Yun ang sinasabi ko. Wala pang confirmation ng ICC, alam na niya. How did Duterte's defense respond? Question mark. Lead defense lawyer attorney Nicholas Kaufman shut this down politely but sharply. He basically said, Conti is guessing. No one knows yet. And the world can wait. So tama. Tama nga, guys. Kaya nga pala tinanong. Kaya pala talagang tinatanong si Attorney Nicholas Kaufman. Attorney Nicholas Kaufman, bayad ba? Kasi nga, ang sabi ni Attorney Nicholas Kaufman, guys, Conti is guessing. Wala naman talagang nakakaalam. Bakit po niya napipreempt ang lahat ng mga desisyon ng ICC? Eventually, pagdating ng desisyon, yun na. Bagsak na po si Attorney Nicholas Kaufman sa kanyang mga appeal. Nagugulat na lang po sila. Nabubulaga na lang po sila, guys. Anong nangyari? Kasasabi lang po ni Attorney Patakas Lawyer. Biglang, boom! Tama po ang ICC. Tama po si Attorney Patakas Lawyer. So, ibig sabihin, meron talaga. May something po, mga kaibigan. Tama po ito si Attorney Nicholas Kaufman. Talagang nanghuhula siya para kunwari, di ba? Siyempre, ganun yan eh. Di ba ganun naman pag nag-mindset ka? Di ba pag bini-brainwash mo yung tao? Di ba pinapangunahan mo? Katulad ng election, di ba? Yung mga election, mina-mindset mo yung tao, mindset mo. Kunwari, panalo si ganito, yung pala, hindi naman mananalo yun. Pero sinasabi mo na sa tao na mananalo to kasi magdadaya ka. Para alam na kagad na tao, nanalo na siya. Yun pala ng daya. Mindset. Okay? Ito po, tuloy-tuloy lang po tayo, guys, kasi medyo mahaba-haba po na to. Medyo mahaba-haba po ito konti, no? Kasi nga, Attorney Conti, kaya mahaba-haba konti. ito po, mga kaibigan, tuloy lang po tayo, guys. Ayan. Dito na tayo sa 11. Ayan. Lakihan natin. Ayan po. Ayan. His sarcastic crystal ball. May crystal ball pa pala itong si Conti, no? May hawak siyang crystal ball. Meron siyang hawak na bolang kristal.
Ibang klase itong lawyer na to, no? May hawak na bolang kristal, mga kaibigan. Bakit po sinabi, guys, na may hawak siyang bolang kristal? Kasi nga, nahuhulaan niya. Pwede pala talaga siya manghula, no? Pag na-disbar pala siya, guys, pwede na siya maging meron na siyang fallback. May bago na siyang trabaho. Kunwari, ma-disbar siya. Pwede na siya pwede na siya manghuhula sa Quiapo. Kasi nakalagay dito, crystal ball. Conti is speculating. Nag-speculate siya. She has no authority to declare what Duterte will or won't do. Ibig sabihin, wala siyang otoridad na kung anong gagawin ni Duterte. Kasi wala naman talaga siyang alam. The defense has not announced any decision. Wala pang nag-announce. Ang defense hindi pa nag-announce ng mga desisyon. The key point, very important. As of now, the ICC has not ordered Duterte to appear in person. Ulitin ko ha. The ICC has not ordered Duterte to appear in person. The defense has not said whether he will appear, waive appearance, or attend by video. Media commentators do not decide these matters. So sino po ang nagchichismis nito? Sino ang nagkukwento nito palagi? Si attorney Patakas lawyer. So meron nga siyang bolang kristal. Kasi alam niya 'to lahat eh. Ayan only two parties matter. The defense when they formally notify the court. So, ibig sabihin, guys, paano niya nalalaman ito? Kung wala po talaga siyang hawak na alas or wala siyang hawak na padrino po, mga kaibigan, sa loob. Di ba? Ibig sabihin, may hawak siya. May backdoor po siya, mga kaibigan. Ayan, Number 2, the ICC, when it issues actual order, until then, everything else is talk. Puro ganun lang, puro talkies lang. Puro talkies lang siya. Bottom line, simple and blunt. Cristina Conti is speaking with confidence about things that are still undecided. Ibig sabihin, si Conti daw, nagsasalita daw siya with confidence about things that are still not undecided. Ibig sabihin, guys, talagang alam na niya ang mangyayari. Duterte's lawyer says she's guessing, not stating facts. No decision has been made. No requirement has been announced. Attendance is still an open question. Everything else is noise. Yan. Sampal sa mukha mo yan, attorney. Attorney Patakas lawyer. Sampal sa mukha mo yan. Attendance is still an open question. Everything else is noise. Masyado ka lang maingay. Pinapangunahan mo ang ICC para kunwari, yun na yung pinaka-desisyon. Or baka siguro, meron ka talagang alam. Kaya nga, backdoor eh. Ano bang ibig sabihin ng backdoor? Meron siyang kakonsyaba dyan. Malamang sa malamang po. Kasi kung bakit po talagang tumpak na tumpak ang kanyang mga sinasabi, talagang target na target niya, mga kaibigan. Paano niya nagawa yun? Di ba? Ganon ba siya kagaling manghula? Di ba? Opo, may contact. May contact yan. Oo. Imposible eh. Di ba? Imposible wala siyang dyan. Ay nako, ewan ko lang. Di ba? Kawawa naman si Tatay Digong, Ako, naawa talaga ako kay former president eh. Ito po, baka kaibigan, tuloy natin, guys. Ayan. So, ang nakalagay dito, what's happening? So, ano na nangyayari? Former President Rodrigo Duterte's lawyers are appealing to the ICC because the court decided to keep him in detention while his case is ongoing.
The defense says the decision was wrong. Okay? Ulitin ko ha. The defense says the decision was wrong. Why are they appealing? Because of Duterte's health. Here's the core of their argument step by step. Number 1, the court ignored new medical evidence. Okay? Ito na yung mali. Ito na yung mali ng ICC. Number 1, ulitin ko. The court ignored new medical evidence. Duterte's lawyer submitted a new medical report from a neurologist and a new psychologist. This report says Duterte now has serious cognitive and neurological problems, meaning poor decision making. So, talagang malaki po ang pagkakamali, mga kaibigan, ng ICC na hindi po nila pinagbigyan si Attorney Nicholas Copon sa kanyang mga appeal. Kaya po, mga kaibigan, ang ginawa po ng ICC, guys, isinikreto nila. Hindi nila ibinigay sa abogado. Yun yung malaking error or pagkakamali ng ICC. Na itong si Attorney Patakas lawyer ay nagmamagaling na kunwari alam niya na wala naman pala siyang alam, ayun, sapol. Na preempt na naman niya ang pangyayari. So, weak executive function planning judgmental control. Declining physical condition. Because of this, the doctor says he cannot realistically run away. Hindi siya pwedeng tumakbo, tumakas, hindi siya pwedeng mag-impluwensya ng mga witnesses, hindi siya pwedeng mag-obstruct ng case kasi nga weak na siya. Hindi rin siya pwedeng mag-commit ng crimes kasi syempre, hindi naman siya criminal. In short, he's not a risk anymore. Sa ato pa, kung sa Tagalog pa, hindi na siya, risk? Hindi na siya harmful. Hindi na siya nakakatakot or hindi na siya delikado sa mga witnesses. Dahil wala na, syempre. Ano pa bang lakas ni Pangulong Duterte? Diyos mio, Marimar. Tsaka hindi naman gawaan ni Duterte yan. Kailan ba siya nananakot? Alam nyo guys, yung sinasabi nilang baka daw i-impluwensyahan niya ang mga witnesses o kaya takutin niya. Diyos mio, Marimar. Ang tagal-tagal niya naging presidente. Kayang-kaya niyang gawin yun. Kayang-kaya niyang gawin yung kay Trililing. Ginawa ba niya kay Trililing? Hindi. Meron ba siyang pinahirapan? Di ba? Kung talagang gawain ni Duterte yan, kung yan o ugali niya yan, natakutin, o kaya impluwensyahan, o kaya may gagawin siya sa mga biktima. Dapat dati pa nung president pa siya. Kasi meron siyang power. He has everything. Lahat. Kaya niya. Isang pindot lang. Isang command. Magagawa niya. Pero bakit hindi niya ginawa? Presidente siya nun, ha? Tapos ngayon sasabihin niyo, baka gawin niya. Hindi na siya presidente. Baliktad yata. Di ba? Baliktad yata kayo. Dapat ginawa niya yan nung presidente siya kasi nga meron siyang power. Tapos ngayon gagawin niya, wala na siyang kapangyarihan. Mga unghang. Kaya ikaw, Attorney Patakas lawyer, mas maganda, ituloy mo na lang yung sinabi ni yung sinabi dito sa pasabog na gamitin mo yung bolang kristal mo doon sa Quiapo. Ha? Doon ka na magtrabaho sa Quiapo. Manghula ka na lang. Buti pa. Kasi ang galing mo manghula eh. Ha? Number 2. The ICC has required to review this but didn't. Di ba? Dapat pala guys, ang ICC dapat palang i-review yun pero hindi nila ginawa. Kasi nga, kaya hindi nila ginawa kasi nga meron nag-backdoor dyan. Meron dyan. May nag-chuchu. Kaya hindi binasa, hindi pinansin ang kanyang medical assessment. Kasi kung totoo talaga itong mga kaibigan na talagang itong ICC po ay walang kinikilingan, dapat matagal na pong nagkaroon ng temporary release dyan si Pangulong Duterte. Kasi international yan eh. Nabansagan pa kayo ng International Criminal Court kung kayo pala ay mga bias, mga imps, ewan ko lang. Ha? Under ICC rules, Article 60, the court must recheck detention if circumstances change. Ayan meron pala silang Article 60.
Hindi rin nila binasa, mga giatay kudasay. Ewan ko sa inyo. Kaya pala nagkalabo-labo dahil sa inyo Di ba? Pahamak talaga tong attorney patakas lawyer na to. Pahamak. Grabe. Ang kapal talaga. Diyos mio. Ito po. Tuloy natin guys. Hindi pa tayo tapos. Konti na lang. Pasensyahan po kayo ha. Konti na lang. The defenses. Duterte's health getting worse is major change. And the court refused to even consider it. Diba ang sakit no? Ang sakit pakinggan no? Diba mga kaibigan? Ang sakit po pakinggan na yung Duterte, yung health daw ni Duterte guys is getting worse. Pero kumbaga worse is a major change dapat, di ba? Pero ang court po hindi man lang po ito nila kinoconsider. Kaya nga nakakapagtaka na talaga Wala na ba talaga silang puso? Hindi ba sila makatao? So ibig sabihin guys, meron talagang nag-backdoor dito. Siyempre, pagbayad, di ba? Siyempre, pagbayad, hindi nila gagawin yan. Talagang tutuluyan nila si Pangulong Duterte kasi nga bayad Ang tanong, magkano kayong budget dito? Ha? Kasi, international to mga kaibigan, hindi po ito peso Di ba? Baka dito napunta yung mga budget ng bayan. Sus Maria Joseph, hindi sila kinikilabutan. So instead of reassessing, the court just stuck with its old decision. Old decision daw ng korte. Number 3, the court was unfair with medical reports. The ICC accepted medical findings from own doctors. So sariling doktor po ang ginamit ng ICC, but rejected Duterte's medical report just because it came from the defense. The lawyer say this is unfair because evidence should be judged by quality, not who submitted it. Ignoring defense evidence breaks fairness and equality. So dito pa lang mga kaibigan, dito sa pinakahuling sinabi dito guys, talagang ma-justify po natin na talagang bias talaga sila. At syempre mga kaibigan, kaya po sila naging bias, super bias, kasi nga may datong, may nag-backdoor, giatay kudasay. Nag-backdoor si attorney. Ha? Nag-backdoor si attorney Buang. Magabaan na, magabaan Masama yung magsasalita ng ganun, pero nakakagalit kasi. Nakakaasar So ito na po yung pinakahuli mga kaibigan. Basahin po natin ang pinakalas para matapos na po natin ito. Kasi nakakainit na ng ulo. Para bang, alam mo bakit nakakainit ang ulo? Kasi parang wala ba tayong magawa ba, no? Wala tayong magawa. Sana nga pusasan nito ng mga Russia. Oy, President Putin, pusasan mo na nga itong mga animil na to. Giatay kudasay. Ito na po yung pinakahuli, basahin natin. Panglima, what are they thinking for? What are they asking for? The defense wants the appeals chamber to reverse the decision. Order Duterte's release from detention. Allow conditional release to cooperating ICC members country, not total freedom. So bottom line, ito na po yung pinaka-bottom line, no? Basahin natin. In very simple terms, he is old, sick, mentally and physically impaired, and no longer dangerous. The ICC ignored medical proof, applied the rules unfairly, and refused to reassess his detention. Keeping him locked up under this condition is unjust. That's the heart of the appeal. So yan po ang katapusan mga kaibigan.
Para sa akin po mga kaibigan, naniniwala po ako guys na meron talagang ano nito, kakonsyaba, may kakonsyaba sa loob, may contact, kaya nga may backdoor eh. Kasi nahuli nahuli po itong si Attorney Patakas Lawyer na nag-backdoor siya. Kaya nga ang tanong dito, magkano ang bayad? Iyon po ang tanong. So ipasa Diyos na lang po natin. Kasi wala po tayong magawa eh. Diba? Hanggang doon lang po talaga masasabi natin guys. Pero syempre mga kaibigan, masakit po sa damdamin, no? Napakasakit. Dahil hindi natin kayang, kung pwede lang po nating puntahan sa ICC, no? Mag-rally tayo doon, no? Kung pwede lang, no? Pero mga kaibigan, mag-uumpisa na po guys sa February 23 ang pinaka-hearing po mga kaibigan. Syempre guys, dahil po sa narinig natin at nabalitaan natin na may nag-backdoor, magdasal na lang po tayo.